Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po may gusto po akong ibalita sa inyo na panigurado ako kaiinisan na naman ng mga kritiko ng ating mahal na Pangulo. No? So ano nga ba ito mga kababayan? Ayan, nakalagay po, Board of Investment soared to record high 1.35 trillion pesos. Opo, binalita po ito noong September 17, no? So, ang sabi, the Board of Investments on Monday said it had approved a record high to 1.35 trillion worth of investments from January to date, breaking its full-year tally last year, with renewable energy sector projects driving the growth. The Board of Investment said it saw an 82% increase during the 9-month period compared with the 741.98 billion that was tallied during the comparable period in 2023. Ayan mga kababayan, so nagpapatunay lamang ito na yung sinasabi po ng mga kritiko ni PBBM na pa-party-party, punta-punta lang si PBBM sa ibang bansa, pa-travel-travel, pa-gala-gala, pa-banjing-banjing. Ito na po yung naging bunga. So yung mga pinapakalat nilang ganun na nagpa-party lang si BBM, nagta-travel lang si BBM, mga kababayan, ito na yung naging resulta. Hindi po yun basta nag-travel lang si Pangulo. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit natin sinasabi na once na si BBM nag-travel papunta ng ibang bansa para umattend ng mga meetings, summit, yung mga ASEAN summit po with foreign investors or foreign leaders, kasi po yung mga pagpunta ni PBBM sa mga meeting na yan, makakatulong po yan para makakuha tayo ng mga investors na mag-i-invest dito sa Pilipinas, na ngayon naman po mga kababayan, nakikita na po natin na nagbubunga, kasi sasabihin na naman ng iba, kulang pa yan dun sa nagastos nung nag-travel. Mga kababayan, ulitin ko yung mga travel ni PBBM na in-invite po siya ng mga leaders. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, dun sa mga leader na nag-aya kay PBBM na bumisita sa bansa nila is shoulder nila yung expenses. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan na. And magandang opportunity din kasi nga sabi ko nga si PBBM kasi hindi naman yan nag-travel para magpunta sa mga tourist spot. May nakita ba kayong umattend ng meeting sa ibang bansa na nagpunta ng mga tourist spot doon? 'Di ba wala? More on trabaho lang talaga, puro meetings, mga interviews. 'Yun lamang yung ginagawa ni PBBM. And ito nga po yung mga pa-travel niya nagbunga na, no? Ito nga po yung approved investment na 1.35 trillion mga kababayan. So mas mataas siya last year, no? As we celebrate our 57th anniversary, we are more inspired with the strong show of confidence by local and foreign investors in the Philippines that has made it possible for Board of Investment to hit the 1.3 trillion mark in investment approvals. Ayan. So mga kababayan, syempre pagka may mga gantong investment na pumapasok sa ating bansa, may mga nadadagdagan na investor, ibig sabihin lamang po, nagpapakita lamang po na effective na presidente, effective na leader ang ating mahal na Pangulo. Mga kababayan, hindi ko na nga masyadong naririnig yung sinasabi ng mga kritiko niya kasi di ba naalala nyo, sabi ng mga kritiko niya, weak leader daw si PBBM. Pero ngayon iba na yung sabi nila. Wala na akong narinig din ang sasabing weak si PBBM kasi nga daw magaling na daw sa kumbaga dahil nga diba sa nangyayari ngayon sa issue dito sa may budget hearing, iba na yung bansag nila kay President Bongbong Marcos. Alam mo yun mga kababayan, yung Pangulo natin na nagtatrabaho pero sila alam mo yung grabe yung effort, todo yung effort nila para siraan si Presidente Bongbong Marcos. Sabi pa nga po nung iba dyan, si PBBM daw ang lumapit. Sabi po ng mga suporte ito ni Sara, si PBBM daw ang lumapit kay
Sara Duterte para maging running mate niya noong 2022. Mga kababayan, wag natin tong kalimutan ha. Kasi alam nyo, napakalaking tulong ng social media. Ito wag natin kalimutan. Pakinggan nyo po. So sabi ko, Erdogan Marcos, hindi mo ba akong lunin na vice president mo? Ang sabi niya, pwede mo ba akong kunin vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. So, ibig sabihin lang, linawin lang natin ha, kasi masyado kayong alam naman namin na itong mga kritiko ni PBBM, parang araw-araw may bagong script. No, alam naman namin yon, kaya nga, malaking tulong talaga ang social media. Kasi, nababalikan natin yung mga nangyari noong kampanya at marerecall natin kung sino ba talaga yung lumapit. 'Di ba? Kung si BBM ba yung nakiusap kay Inday or si Inday ba yung nakiusap kay PBBM. No, so narinig nyo naman po, parang isang campaign rally. I'm not sure kung saang probinsya, pero medyo familiar sa akin yung yung location ng event. So yun nga po, sabi niya, tinanong niya si PBBM kung pwede siyang maging vice-presidente at tutulong daw siya. Well, mga kababayan, kabaliktaran yung sinasabi sa ginagawa. Kasi nakikita naman po natin kung anong ginagawa ni Sara. Imbis na magtrabaho, nakikisali siya doon sa nagpapa-resign kay PBBM, yung peace rally na tinutukoy nila na hindi naman talaga peaceful, kasi alam naman natin, puro paninira, puro mga salitang hindi ka nais-nais ang mga pinapakalat nila doon, 'di ba? So yun mga kababayan, remind ko lang dito sa mga kritiko ni PBBM na hindi si PBBM ang lumapit kay Sara, kundi si Sara ang nagsabi kay PBBM na kunin siyang vice-presidente. So malinaw po yan, at wag, alam nyo, yung paggawa-gawa nyo ng kwento, yung the more na gumagawa kayo ng script, bumabalik sa inyo Tingnan nyo, si Sir Romnick Sarmenta, nag-post siya sa Twitter pala siya unang nag-post. Ang tanong niya doon is, bakit karamihan daw ng hinahanap ng batas or may atraso sa batas sa Davao natatagpuan? Maganda daw ba talagang taguan ang Davao or may tumutulong lang magtago? So, alam mo, yung nagtatanong lang yung tao. 'Di ba? Mas okay naman yung nagtatanong kaysa yung nagpe-pretend na walang nakikita, walang idea or walang pakialam, 'di ba? So, maganda yung syempre bilang Pilipino, we're entitled to ask question. Lalo na po, nakita nyo naman po, 'di ba? May mga previous content tayo na tinalakay natin or inisa-isa natin yung mga pangyayari na kung saan kalimitan po dun sa mga wanted, sa mga criminals, bakit sa Davao lagi natutuntun? Di ba, pansin nyo, kahit yung mga recent na na mga nahuli sa Davao, so mapapaisip ka talaga kasi ang pinapakalat kasi nila, safest place Buti sana kung wala silang sinabing safest place. Hindi maki-question yun. Since nagsasabi sila ng safest place, yan tuloy lumalabas na tinatamper yung logbook, yung discrepancy, yung mga fake birth certificate. I wonder kung saan kumuha si Miss Alice Buo, baka dun din, no? So, yung mga fake birth certificate, yung mga nahuli doon, like Dargani Bros, Dargani ba yun? And then, yung manager ng Porac, yung Pogo dun sa may Porac, tapos si Christopher Lau, si Kibuloy, and then, ayun, marami pang iba mga kababayan, no? So, ito, hindi naman sa inaano ko yung, syempre ka naaawa ako dito sa mga residente natin dyan, yung mga kababayan natin dyan sa Davao na pati sila nadadamay. Pero yun nga mga kababayan, bakit ang daming mga, mga criminals or pugante ang nahuhuli dito sa Davao? Sa dami ng probinsya sa Pilipinas, 'di ba? Hindi mo tuloy alam kung andun ba yung boss nila, kaya sila doon nag-i-stay, yung tumutulong sa kanila kasi nandoon din, di ba? Marami kang maiisip, kumbaga. So, ilan lang yan sa mga napansin ng ating mga kababayan. And kung may magsasabi man na bakit daw kalimitan ng Pogo nasa Luzon, mga kababayan, bago nyo tanungin kung bakit kalimitan nasa Luzon,
tanong niyo muna kung anong taon nag-start yung mga Pogo na yan. Sino yung namuno nung panahong talamak yung Pogo? May magsasabi na naman, noon pa may Pogo, pero kailan ba naging talamak? Kailan ba dumami yung mga nagpo-Pogo dito? 'Di ba? So yun lang mga kababayan, na good news po yan sa Board of Investment, no, na may approved na 1.3 trillion na investment po. And syempre kudos sa ating mahal na Pangulo na patuloy nagtatrabaho despite sa issues na pinapakalat, binabato sa kanya ng kanyang mga kritiko. So yun lamang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.